Tagalog o Bisaya kining sagol-sagolon. Praise God. Kay kung dito ko sa katong sa sa Negros mga igsoon na dati di ko kawali o kining Bisaya. Tagalog lang gid siya. Pero nung nadugay ko dito sa lugar sa mga asawa na na-adapt na ko ang Bisaya kawali nung pag-uli na ko. Naglisod na po balik sa Tagalog kay Bisaya ka akong minalihan. Praise God. Hallelujah. Wala nasaksak sinagol siya mga igsoon. Amen. Hallelujah. Bibles up. Apps. Dati mga kapatid, Bible up. Ngayon ay Bible apps na. Amen. So lahat ng mga may Bible sa inyong cellphone mga kapatid. Amen. Ay kini mag-uusakay kini tamaran ta mo dag Biblia kay bukat. Cellphone na lang. No? Cellphone na lang kay magaan, nandun na lahat, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Open our Bible. Di ko magdugay sa akong wali mga igsoon na alam siya sa mga 3 minutes and 3 hours. Praise God. Open your Bible in the book of 1 Samuel chapter 30. Reading to verse 1 up to 6. And after Exodus chapter 17 verse 4. So sabay-sabay tayo mga kapatid. At nangyari ng si David at ang kaniyang mga lalaki ay dumating sa Siklag sa ikatlong araw na ang mga Amalisita ay sumalakay sa timugan at sa Siklag at sinaktan ang Siklag at sinunog ng apoy. At dinalang bihag ang mga babae at lahat na nandoon, ang maliliit at gayon din ang malalaki. Hindi nila pinatay ang sinuman, kundi kanilang pinagdadala. At nagpatuloy ng kanilang lakad. Verse 3. At nang si David at ang kaniyang mga lalaki ay dumating sa bayan, narito sinunog ng apoy at ang kanilang mga asawa at ang kanilang mga anak na lalaki at babae ay pinagdadalang bihag. Verse 4. Nang magkagayoy si David at ang bayan na nasa kaniya ay naglakas ng tinig at umiyak hanggang sa sila'y nawala ng lakas na umiyak. At ang dalawang asawa ni David ay nabihag, si Ahinoam na taga Jezreel at si Abigail na asawa ni Nabal na taga Carmelo. At nagdalamhating totoo si David sapagkat pinagsasalitaan ng bayan na batuhin siya, sapagkat ang kaluluwa ng buong bayan ay pumanglaw, bawat tao dahil sa kani-kaniyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit si David ay nagpakatibay sa Panginoon niyang Diyos. Kamayan mo ang iyong katabi at sabihin mo, nagpakatibay sa Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah. Minsan pa, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, O Diyos, sa umagang ito, sa biyaya na iyong binigay, Panginoon. Lord, nabasa na ang iyong mga salita, Panginoon. I pray, God, punuin mo, O Diyos, ng iyong kalwalhatian, Panginoon, ang silid na ito, Panginoon, upang lalabas kami, Panginoon, sa silid na ito, na dala ang kagalakan, kasiyahan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Hallelujah, lalo na ang tagumpay, Panginoon, na aming makakamtan, O Diyos, ngayong umaga. Lord God, ang iyong lingkod ay wala pong magagawa kung wala ka, O Diyos. Hallelujah, ikubli mo ako, Panginoon, sa iyong likuran. Gamitin mo ang indila upang magsalita sa iyong bayan ngayong umaga, Panginoon. Purihin ka, Ama, sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan ng aming dakilang Diyos na si Kristo. Lahat magsabing Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shall we clap our hands and worship the Lord? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. From the rising of the sun until the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Amen. Hallelujah. Wala tayong ibang sasambahin, mga kapatid ko. Hallelujah. Ngayong umaga, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Praise God. Hallelujah, hallelujah. You may be seated, mga kapatid.
Amen. Hallelujah. Baka magtaka kayo mga kapatid, medyo mapasigaw mga kapatid. Praise God, dahil preaching, marami po siyang, hindi po siya pare-parehas. Mayroon pong biblical, mayroon pong textual, historical, preaching, mayroon teaching, may preaching teaching mga kapatid. Praise God, kaya yung iba, lumanay lang, yung iba, aggressive mga kapatid. Praise God. Kaya, hallelujah. Amen. So, nais kong bigyan ng isang pamagat mga kapatid, napakasimpleng pamagat na nagsasabing, encourage himself to the Lord. Magpakatibay sa Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Sino dito mga kapatid ko ang nanghihina? Sino dito ang na-discourage? Hallelujah. Sino dito mga kapatid ang nagmahal, nasaktan, na backslide? Praise God, mga young people. Mag-ingat kayo sa mga pipiliin mga kapatid. Praise God. So sino dito ang nawala na ng gana, nawala na ng pag-asa? Praise God. I tell you mga kapatid, God never give up on you. Hallelujah. God never give up on you. Even your worst situation. Kahit sa magulungong sitwasyon, mga kapatid, minsan hindi mo na maintindihan kung ano yung gagawin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Kaya minsan, ang iba, mga kapatid, kapag hindi na nakayanan yung kanilang sitwasyon, yung kanilang problema, nagkukumit sila ng suicide, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Last year, mga kapatid, may nagkumit ng suicide, nagbigti siya dahil naghiwalay sila ng girlfriend niya, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Nasa tingin ng iba, hindi naman siya kagandahan. Oh, hindi. Waman naman no, gino. Yung sa tingin ng iba. Oh. Kasi iba kasi pag ikaw yung nasa sitwasyon. Di ba? Kahit pagkatapos doon, pag naka-survive ka, makita mo siya ulit, uy, di mo din guwapa gini akong XDI. Pero kung itong in love ko, ano niya? Wala mong yung kining mawag lang siya sa kong pananaw mga mag di na ko mahimutan. Di ba? Ganon mga kapatid. Pero kapag nakasurvive ka na doon sa break-up mga kapatid, praise God, nasalubong mo sa palengke. Oh, ikaw naman din na. Daghang kang kailis. Praise God, ganun kayo pa mga kapatid. Hallelujah. Kahit anong advice, kahit anong advice ng pastor, advice ng mga magulang, advice ng kaibigan, wala, baliwala mga kapatid. Amen. Praise God. Dahil nandun ka sa sitwasyon na yun mga kapatid. Pero pagkatapos nun, hallelujah, makikita mo mga kapatid, praise God, na hindi pala kawalan sa iyo mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Even your worst situation like David, mga kapatid. Kung ating papansinin ang ating binasa, mga kapatid ko, hanggang sa mga sumusunod, hanggang verse 12, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Napakalugmok po ni David sa mga panahon na yan, mga kapatid. Back to zero si David, mga kapatid. Wala lahat yung kanyang hayop, yung kanyang mga ginto, pilak, lahat ng ari-arian nila. Praise God. Hallelujah, kinuha yung kanyang mga anak ng kanyang mga sundalo, mga kapatid. Asawa ng kanyang mga sundalo, asawa niya, lahat kinuha sa kanila at pagkatapos ginawang abo ang Siklag, mga kapatid. Praise God. Hallelujah, kung sa buhay, sa atin yun mangyari, mga kapatid ko, hallelujah, mawala lahat, maging zero, mga kapatid, di natin alam kung ano ang ating gagawin. Praise God. Kaya sabi ng isang quote, mga kapatid, when your mind is weak, situation is a problem. Amen. When your mind is balanced, situation is a challenge. Praise God. But when your mind is strong, situation becomes an opportunity.
Amen. Hallelujah. Kaya si Moses, mga kapatid, sa book of Exodus, chapter 17, verse 4, sabi dito, at si Moses ay dumaing sa Panginoon na nagsasabi, anong aking gagawin sa bayang ito? Kulang na lamang batuhin nila ako. Praise God. Masabti ni Moses, mga kapatid, kung unsang iyang buhaton, praise God, tungod sa iyang mga gidala ng mga tao, ng mga kahig ulo, mga batinggulan, titigas ng ulo, mga kapatid, kahit anong gawin ni Moses. Praise God. Bisag, anong advice ni Moses, mga kapatid, hindi pa rin nakikinig yung kanyang taong dinadala, mga kapatid ko. Kaya si Moses, mga kapatid, depressed. Stress si Moses, mga kapatid. Kahit anong gulong-gulo si Moses kung anong kanyang gagawin, kung saan niya pagdala ng mga tao ng mga gahing ulo, mga igsoon. Sa church, meron din yan, mga kapatid. Hindi lahat ng nag-church, mga talagang dili kahigulo na agad ha. Praise God. Unya, kining mga kahigulo ra ba mga igsuon, mao ra ba kining pabibi sa pastor? Pastor ba pabibi? Oo. Pag may sakit, mga kapatid, pastor ka. Pastor, paampo mi pastor. Praise God. Paampo mi. So pag ampo ni pastor mga igsuon, sisimbahan ka lang 2 beses. Sisimbahan ka lang ng 3 beses, pang-apat, wala na naman, mga kapatid. Bumalik na naman. Praise God. Pagdating na naman ng problema, pastor, paampuin, pastor. Praise God. So yun pa ang pinaka badlungon, mga igsuon. Pero maupod to'y kusog kayo, matawag pastor, mga igsuon. Praise God. Hallelujah. Kaya ganyan sa church, mga kapatid, napakahirap pong magpastor, mga kapatid. Napakahirap po magpastor. Dahil iba't ibang ugali yung iyong imamanage dyan, mga kapatid. Lain-laing kinaiya, lain-laing mga kaugalian. Praise God. Lahat yung shoulder mo yun, mga kapatid. Kaya napakahirap magpastor. Hallelujah. Kaya yung sundalo ni David, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Nakaingon ang sundalo ni David, unsa man ang klase nga leader ni si David. Gidaman ta dito sa usa ka bakbakan nga wa may nakabantay sa atong pamilya. Walang naiwan doon sa pamilya nila, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Naisipan nila na patayin na lang nila si David. Dahil nawala na lahat sa kanila, mga kapatid, mas mabuti pa, itabla na lang natin to si David. Ganon din, nawala na, binihag na yung asawa ko, binihag na yung anak ko, nawala na lahat sa amin. So si David lang naman yung leader natin dito, mabuti pang batuhin na lang natin to. Praise God. Discouragement. Sabi pagka-discourage, mga kapatid. Hallelujah. Pero si David, hallelujah, hindi nagpatinag, nagpakatibay siya sa Panginoon. Hallelujah. Dumalangin si David, mga kapatid. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hindi nagpatinag si David, mga kapatid, sa sitwasyon na napaka-hirap i-handle, mga kapatid ko. Hallelujah! So nasunog yung siklag, binihag yung kanilang asawa, anak, mga kapatid, pag-aaring ito, pilang hayop. So hinang-hina si David, mga kapatid. Hinang-hina siya. Di niya alam yung kanyang gagawin. Ang dami nagsasalita, mga kapatid, sa kanya. Praise God. Ganon din sa church, mga kapatid. Sa 4 na church na aking pinag-workan, mga kapatid, ang daming mga membro na nagko-comment sa pastor. Praise God. Ang daming salangsang sa mga plano ng pastor, mga kapatid.
Paplano ang pastor ng ganito para sa church, ang daming mga miyembro na hindi sumusuporta. Halos 1/4 na lang ang naiiwan sa sumusuporta, mga kapatid. Praise God. Katulad dito kay David. Sa 600 ng kanyang sundalo, 400 lang yung nagpatuloy. Pero yung 200, mga kapatid, praise God, hindi na sumama sa laban. Nagpaiwan na, mga kapatid. Praise God. Ganon din may mga ganyang membro, mga kapatid ko. Hallelujah. Pero wala yan dito, mga kapatid. Amen. Praise God. Hallelujah. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya napakahirap, mga kapatid ko, sa sitwasyon, hallelujah, na hindi mo na kaya, yung depressed ka, na hindi ka na makatulog. Brother, na hindi ka makatulog, hindi ka na, yun na lang laging iniisip mo. Praise God. Kapag ang isip pala natin na masyado nang napupudpud, na nagagasta na masyado, yung katawan pala natin humihina. Kasi kapag hindi ka na makatulog, yun talaga kasi ang pahinga natin, tulog lang. Kaya pag hindi tayo makatulog, mga kapatid ko, praise God, sa mga ML player, praise God, hallelujah. Yan sila, mga ano yan eh. Tutulog, tagalas stress na ng madaling araw, mga kapatid. Praise God, ML. Praise God, pag natalo, hampas ang cellphone. Praise God. So, ganun, mga kapatid ko, si David. Ang ugali talaga ni David, mga kapatid, praise God, tumawag lagi sa Panginoon. Hallelujah. Hindi siya nagdesisyon na kanyang sarili lang, mga kapatid. Praise God, tumawag siya sa Panginoon. Sabi ng isang quote, mga kapatid, every thought, every action, and everything you're experiencing in life was already written by God even before you were born. So lahat ng mga nangyari, mga nahitabo sa imong kinabuhi, igsuon, hallelujah, nakasuwat na, hallelujah, sa atong Ginoo, mga igsuon, bago pa tayo pinanganak sa mundo ito. Kaya ang meaning ng Bible, book of instruction before leaving earth. So instruction, ang Biblia, mga kapatid, sa ating buhay. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. So sa buhay natin, mga kapatid, ang sabi ni Lord, hallelujah, kung hindi ka mawalan, hindi mo malalaman na siya ang provider. Yung sagana ka, katulad ni pastor, kanyang testimony, mga kapatid, walang-wala sila. Dahil ang pastor talaga, mga kapatid, walang trabaho ang pastor, wala din siyang sahod. Para po maintindihan natin lahat, mga kapatid, wala pong sahod ang pastor. So ang pastor, kahit saan mo siya tawagan, kahit saan ka magpapunta, may birthday, may lahat, service, wala pong sahod ang pastor, mga kapatid. Umaasa lang po yan sa tithes and offering, mga kapatid. Kaya hindi po tayo magbigay, hindi tayo magsunod sa iniutos ng Panginoon, magniwang atong pastor, mga igsuon. Di nakabasa ang Biblia kay Wakman. Imbis na ibabasa ng Biblia, itatrabaho niya na lang. So, ganun yung pastor, mga kapatid. Ang trabaho ng pastor, magpakain ng spiritual, praise God, at ang membro naman, mga kapatid, ang magpapakain ng physical o material doon sa pastor, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Praise God. Kung hindi ka masasaktan, hindi mo malalaman na manggagamot siya, mga kapatid. Di ba? Yung pag-relax ka lang, yung talagang condition ka, wala, hindi mo maalala ang Diyos. Hindi mo maalala ang Diyos kapag condition ng katawan. Pero kapag nagkasakit ka, mga kapatid, grabe na ang luhod-luhod ni Musa tawag sa Panginoon, mga kapatid. Praise God. Dahil doon mo siya naaalala, mga kapatid. So sa tingin nyo, mga kapatid, kung ginawang perfect ng Panginoon, maalaala mo kaya siya? Kung ginawang perfect ng Diyos yung buhay natin, yung hindi tayo nakakaramdam ng kawalan, hindi tayo nauubusan ng
pera, wala tayong problema, maalala mo kaya ang Diyos? Sa palagay ko, hindi natin maalala, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Pero hindi ginawang perfect ng Panginoon ang ating buhay. Hallelujah. Dahil sa panahon na wala tayo, hallelujah, maaalala natin ang Panginoon. Sa panahon na mayroon tayong sakit at karamdaman, maalala mo ang Diyos. Sa panahon, hallelujah, nalugmok ka, discouragement ka, maalala mo ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Amen. Praise God. Maalala mo ang Diyos. Sa panahon na ikaw ay nag-iisa, malungkot ka, mga kapatid, palagay mo ay wala ka ng pag-asa, palagay mo ay wala ka ng mapupuntahan, malalapitan, hallelujah, maaalala mo ang Diyos. Sa panahon na ikaw ay nasa bingit, mga kapatid, ng hindi magandang sitwasyon. Hallelujah, sa tingin natin wala tayong magagawa, pero sa Panginoon may magagawa ka pa. Amen. Amen. Praise God. Sa tingin ng Panginoon may magagawa ka pa. Sa verse 4, mga kapatid, ang sabi niya dito, nang magkagayoy si David at ang bayan na nasa kanya ay naglakas ng tinig at umiyak hanggang sa sila'y nawala ng lakas na umiyak. Sa verse 6, at nagdalamhating totoo si David sapagkat pinagsasalitaan ng bayan na batuhin siya. Grabe pagkalisod na sitwasyon ni mga igsoon. Praise God. Hallelujah. Sapagkat ang kaluluwa ng buong bayan ay pumanglaw, bawat tao dahil sa kanilang mga anak na lalaki at babae. Ngunit si David ay nagpakatibay sa Panginoon Diyos. Minsan, mga kapatid, kapag ako ay nasa discouragement, nasa nangihina, mga kapatid ko, inaalala ko ang 1 Samuel chapter 30 verse 6. Hallelujah. Na katulad ni David, mga kapatid ko, minsan sa ating paglilingkod sa Panginoon, yung tipong wala ka nang magagawa, mga kapatid, wala kang malalapitan, walang tumatapik ng balikat mo, mga kapatid. Praise God. Self-service ka na lang. Magpakatibay ka sa Panginoon. Hallelujah. Huwag kang paluya-luya. Huwag kang pahina-hina. Magpakatibay ka sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Hindi lahat ng panahon matibay ka. Hindi lahat ng panahon masigla ka. Hindi lahat ng panahon masaya kang nag-church, mga kapatid. Darating ang panahon na susubukan ka. Praise God. Hindi. Ang kagandahan sa Panginoon, mga kapatid, hindi siya nagbibigay ng problema na hindi mo kaya. At kapag hindi mo kaya, siya din ang gagawa ng dahilan para makaya. Amen. Diyan ang kagandahan sa Panginoon, mga kapatid. Kaya minsan, give up ka na. Gusto mo nang tumigil, gusto mo nang huminto, mga kapatid. Lord, minsan nasasabi mo pa, Lord, bakit ako? Bakit sa akin? Naglilingkod naman ako, nagpapatuloy ako, nagpapagamit ako sa church, umaawit ako, nagbibigay ako ng tithes, offering, lahat, wala akong absent. Bakit ako, Lord? Plano ng Diyos yung mga kapatid. Yun ay process para ikaw ay tumibay, lumago sa paglilingkod mo sa Panginoon. Amen. Hallelujah! Kaya pag hindi mo na makakayanan, mga kapatid ko, hahawakan ka din ng Panginoon. At iaahon ka doon, hallelujah. Kung saan ka bumagsak, doon ka din kukunin ng Panginoon, mga kapatid, dahil hindi niya pababayaan yung kanyang anak, mga kapatid, na patuloy na lang. Hallelujah. Mahulog, mga kapatid. Praise God sa gawa ng kaaway, mga kapatid ko. Hallelujah. Kaya, nung pinakuha ni David, mga kapatid, yung ipon, hallelujah, at sumangguni siya sa Panginoon. Kung inyong susundan basa, mga kapatid, hanggang sa verse 12, hallelujah, hindi alam ni David kung saan pumunta, kung saan dinala yung kanyang pamilya, yung kanyang pamilya ng kanyang mga sundalo, mga kapatid ko. Praise God. Hindi alam ni David. Kaya nagtanong si David sa Panginoon, Lord, kung akin ba silang hahabulin, maaabutan ko ba? Kaya sabi ng Panginoon, pursue them and you will overtake them.
habulin mo at walang pagsalang maabutan mo sila. Praise God. Ang problema, mga kapatid, hindi alam ni David kung saan pumunta, kung sa north o sa south o sa west o sa east, mga kapatid. Praise God, hindi alam ni David. Pero ang Panginoon maglalagay ng sign para makikita mo kung saan ang iyong direksyon. Yan ang kagandahan sa Panginoon, mga kapatid. Nagpatuloy sila, praise God, hanggang sa naabutan nila, mga kapatid ko, ang isang sundalo, mga kapatid, alipin, na mayroong sakit. Iniwan siya ng kanyang master, mga kapatid. Praise God, iniwan siya doon. Ang sabi sa kanya, hindi na yan mabubuhay. Mamamatay na rin yan dyan. Dahil dito sa ilang, sa disyerto, walang tubig, wala siyang maiinom, wala siyang makakain, walang puno, walang pagsalang, mamamatay din siya. Praise God, hanggang sa naabutan nila, mga kapatid ko, ang taong ito. Tinanong nila, hallelujah, at pinakain, pinainom ng tubig. Praise God. Hanggang sa sinabi sa kanya, mga kapatid, kung saan ang direksyon ng punta ng mga kalaban, mga kapatid ko. Praise God. So yun ang nakita ko, mga kapatid, na praise God, ang galing talaga ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kahit sa tingin mong ligaw na ligaw ka, hindi mo alam yung gagawin, maglalagay talaga ang Diyos, hallelujah, ng tao gagamitin, hallelujah, para malutas ang iyong problema, mga kapatid. Amen. Praise God. Magugulat ka na lang, mga kapatid, wala kang pera. May kusa na lang magbibigay sa iyo, mga kapatid. Katulad ko, wala akong pera. Kamumaya may magbigay. Joke lang, mga kapatid. Praise God. So, katulad sa Bible School, mga kapatid, walang nagbibigay sa akin ng pera, mga kapatid. Praise God. Walang support sa akin. 2 years, mga kapatid. Wala akong ginagawa kundi mag-fasting lang. Fasting, mga kapatid. Walang pang sabon, walang pang shampoo, walang pang sabon sa damit. Praise God, kasi nasa compound lang kami, mga kapatid, bawal lumabas. Ang labas na namin ay evangelism lang, Martes, saka Webes, Lunes, recreation. Yun lang labas namin. Pagkatapos ng 1 hour, balik sa loob, mga kapatid. Praise God. So, wala akong source ng income. So, wala akong ibang ginagawa kapag wala akong pera, mga kapatid. Fasting. Fasting. Pag-fasting ko, mga kapatid, pag-rest ko, after ng 5 days, fasting 5 days, pag yung sinturon ko, mga kapatid, sa Bible School na yung butas niya, nadagdagan ng 3 butas dahil yung katawan masyado nang lumiit. Praise God, sa fasting, mga kapatid, pagkatapos fasting, mayroong paglabas mo ng pinto, mayroong mag-aabot sa'yo ng 100, 50, praise God, 20, mga kapatid, pang sabon, shampoo, praise God. Kaya, hallelujah, ang Panginoon talaga, mga kapatid, hindi magpapabaya, mga kapatid ko, sa kanyang mga anak. Amen. Hallelujah. Hindi kanya pababayaan, mga kapatid. Sabi nga, sometimes when you're in a dark place, you think you've been buried, but actually, you've been planted. Hallelujah. Praise God. Usahay abinimog na ata sa pinakangit-ngit nga lugar nga sa imong huna-huna, mga igsoon, mga nagagilubong. Praise God. Lord, parang binaon mo na ako sa ganito, sa hirap, anong buhay to? Praise God. Pero wag ta makasabot, hindi natin alam, mga kapatid ko, hallelujah, yun pala ay plano ng Diyos. Praise God. Plano pala ng Panginoon yun, mga kapatid. Kaya ka pinaparanas ng ganong sitwasyon. Hallelujah. Dahil inihahanda sa iyo yung future para sa iyo, mga kapatid.
Kaya lang minsan hindi natin maintindihan. Minsan nauuna yung ating reklamo, mga Lord, bakit ako? Praise God. Pero yun pala ay process ng Panginoon. Hallelujah, process ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid ko. Hallelujah, hindi lang natin alam kung ano ang patutunguhan. Pero pag ang Diyos ang nagbigay, mga kapatid, hallelujah, sure, mga kapatid. Praise God, talapakan natin ang Panginoon. God has a purpose for your fame, a reason for your struggle, and a reward for your faithfulness. Praise God. Hallelujah. May naay purpose kung unsay kasakit na atong nabatyagan, na atong kasinatian, mga igsoon, kung anong kasakit ang ating naramdaman. Praise God, pinagdadaanan. Hallelujah, struggle ka sa business mo, struggle ka sa trabaho mo, struggle ka sa pamilya mo, mga kapatid. Praise God, ikaw lang yung Christian doon, lahat doon nagmumura, mga kapatid, na malikas. Praise God, ikaw lang yung nag-church. Napaka-struggle yan, mga kapatid ko. Minsan pinagbabawalan ka pang mag-church. Struggle yan. Pero sa Panginoon, reward yan. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Reward yan, mga kapatid, sa mga taong faithful sa Panginoon. Kahit saan man pumunta, mga kapatid ko, hallelujah, Diyos pa rin lagi ang iniisip, mga kapatid. Hallelujah. Kaya ang Panginoon, mga kapatid, sa ating bisita, praise God, hindi aksidente yung kanilang pag-book, mga kapatid. Hallelujah, plano talaga ng Panginoon yon. Hallelujah, para sa Linggo makapag-church sila, baka Sabado hindi lumipad yung airplane, mga kapatid. Di ba? Baka yung plano na yon hindi pala makapag-penetrate yung aeroplano. Kaya sa Linggo kayo pinastay dahil gusto ng Diyos. Hallelujah, hindi masayang yung Linggo, mga kapatid, makapag-church pa rin kayo. Praise God, hallelujah. Kaya napakabuti ng ating Panginoon, mga kapatid. Minsan lang hindi natin maintindihan dahil sa ating pag-iisip, human mind, mga kapatid ko. Praise God. Pero ang purpose ng Panginoon, hallelujah, bago pa tayo pinanganak, hallelujah, ang purpose ng Panginoon nagpapatuloy, mga kapatid ko, sa ating buhay. Praise God. Minsan, tulad sa sabi ni Pastor, mga kapatid, na tinatanong niya ang Diyos kung anong plano. Praise God. Ako din, nagtatanong din ako sa Panginoon, mga kapatid, Lord, anong plano? Praise God. Hallelujah. Kung hindi kami nakabalik ng Palawan, mga kapatid, malamang nagpastor ako sa Siquijor, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Dahil ang Siquijor, nangangailangan din ng pastor doon, mga kapatid, sa aming organisasyon. Praise God. So kaya nagtatanong din ako sa Diyos, Lord, ano ang plano? Praise God. Hallelujah. Dahil masarap, mga kapatid ko, ang Diyos ang siyang mangunguna sa buhay natin. Kapag ang Diyos ang nanguna sa buhay natin, mga kapatid, praise God, sigurado panalo tayo, mga kapatid. Pero kapag tayo ang nanguna sa ating buhay, mga kapatid, struggle ang mapupuntahan natin, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya si David, mga kapatid, hallelujah, hindi siya nag-isip ng anong ibang desisyon, hindi siya bumuo ng ibang desisyon, hallelujah, kundi sumangguni siya sa Panginoon. Hallelujah. Kung ano ang kanyang gagawin, mga kapatid. At itinuro sa kanya ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. At ito'y naabutan nila, mga kapatid. Hallelujah. Inubos nila. Hallelujah. Hanggang sa nakuha nila. Ang sabi ng Biblia, walang nawala o walang namatay o walang nakuha kahit isa. Naibalik lahat. Nakuha lahat ni David, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Yun ang kagandahan sa Panginoon, mga kapatid. Praise God. Gumawa ang Diyos ng sitwasyon na mahirap kay David, pero ang Diyos pa rin ang tutulong kay David.
Ganon yan sa ating mga Kristiyano, mga kapatid. Sa tingin natin, simula nang ako'y naglingkod sa Panginoon, ang dami ng problema. Simula nang ako'y nagpapagamit sa Panginoon, ganito yung pamilya, ganito yung lahat, mga kapatid, mayroong problema. Pero hindi mo alam, inihahanda ka lang ng Diyos. Hallelujah, sa future na ibibigay ng Panginoon, mga kapatid. Praise God. Kaya, hindi tayo pwedeng magreklamo, mga kapatid ko, sa tawag ng Panginoon. Kaya sa discouragement, mga kapatid ko, hallelujah, alalahanin mo si David, mga kapatid, kung ano kanyang ginawa. Praise God, inuuna niya ang ating Panginoon. Praise God, palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tumayo tayong lahat. Amen. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Hallelujah, maraming salamat sa ating Panginoon, mga kapatid, na tayo ay binigyan, hallelujah, ng ganitong mensahe, mga kapatid. Maski kahit ako, mga kapatid, gulong-gulo, hilong-hilo ako, mga kapatid, kung ano ang aking isi-serve, mga kapatid, sa linggong ito. Hallelujah, pero inasa ko sa Panginoon, Lord, give me the message. Bigyan mo ako ng mensahe, Panginoon, na para sa iyong mga anak. Dahil sa aking kakayahan ay wala akong magagawa, Panginoon. Hallelujah. Kundi ako'y umaasa lamang sa iyo, Ama. Hallelujah. Praise God. Praise God. Manalangin tayo, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, sa mensaheng ito, Diyos. Hallelujah. Di man masyadong mahaba, Panginoon, pagkos ito'y sapat na, Panginoon, sa aming mga kaluluwa na mapakinggan, O Diyos, ang iyong mga salita. Ngayong umaga, Panginoon, wala po kaming ibang itinataas, O Diyos. Wala po kaming ibang sinasamba, Panginoon, kundi ikaw lamang, O Diyos. Lord, nawa, Panginoon, tumimo sa aming mga puso ang mensaheng ito, Panginoon, ngayong umaga. Maraming salamat po, Ama, sa kalakasan, buhay at hininga, Panginoon. Sa opportunity, O Diyos, na kami ay nakapag-church, Panginoon, marami, Panginoon, tao, O Diyos, ngayon, hallelujah, hindi ang pag-church ang iniisip, Ama, kundi kami ay napakaswerte namin, Lord, hallelujah, ngayong umaga, Panginoon, kasama ka namin, hallelujah, kasama ka namin, nagbabasa ng salita mo, O Diyos, hallelujah, purihin ka, Ama, ngayong umaga, ikaw po ang aming tinataas, sa iyo po binabalik ng lahat ng kapurihan, Panginoon, sa aming dakilang Diyos na si Kristo, na magsabing Amen. Amen. Praise God, pinabalik po sa ating MC, mga kapatid. God bless you, Brother Mark Hardin, sa pagdala ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na napakabuti ng Diyos sapagkat gumagamit siya ng tao para tayo po ay turuan, mga minamahal ko, mga kapatid. Hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Palakpak po sa ating mahal na Panginoon. Praise God. At tayo po ay narito na sa mayroon po tayong babaguhin. Dati may hinulugan po tayong bangka, yung bangkang malaki. Ngunit ngayon may emergency po na dapat malutas yung problema, yung pwesto sa Dipilinggit, mga minamahal ko, mga kapatid. Ang deadline po ay sa 13, mga minamahal. Dapat magawa ng paraan para mabayaran po natin. Praise God. Kaya sunod na linggo na lang yung amutan sa bangka, mga minamahal, sapagat ang sa bangka, ang price po noon 60,000. Ngayon maliit na lang po sapagkat nagtutulungan po yung mga kapatiran. 15,400 na lang pang kulang natin sa bangka. Kaya talagang napakabait ng Panginoon. Hallelujah. Kunti-kunti na lang. At yung sa pwesto po sa Dipilinggit, meron pong
mga kapatiran na hinipo ng Panginoon, ang price po ng pwesto ay 30,000. Ngayon, mayroon pong nagpadala sa Mindanao, mayroong kapatiran, kaya may kulang na lang po na 11,350. Ang deadline po ay sa 13 po mga kapatid. Kaya bawat charge po ay nagtutulungan para matapos ang problema ito mga kapatid. Para yung pwesto sa Dipiling Gate ay magkaroon po tayo mga minamahal. Kaya ito lang po muna ating uhulugan ngayon. Praise God. Ibigay po natin kung ano po mga minamahal yung ating kaya. Huwag po natin pilitin yung hindi natin kaya mga minamahal. Pag sama-sama po tayong magtulungan, magaan lang po ito. 11,350 na lang po mga minamahal. Sa kabilang charts, ganun din po ginagawa nila. Praise God. Alam po natin na ang Diyos ay mabait, mabuti, manunutas yung problema nito. Amen mga kapatid. Kaya binibig ko po ang awit sa mga kaloob na ito sa amutan sa pwesto sa ating Sister Pia. Sister Pia. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Magbigay po tayo ng hinilibigan sa aming kalooban. Bisyo, Sister Pia, sa pagdala ng awiting makalangit para sa mga kaloob. At hindi ko po ang natin sa ating preacher Ray para sa mga kaloob. Praise the Lord, hallelujah. Sa Panginoon. Praise God. Salamat po Panginoon sa tagal-tagal ng panahon na aming desire na magkaroon ng simbahan doon sa Dipiling Gate, Panginoon. Salamat at na-open mo ang mind ng namahala doon, Panginoon, na pumayag na rin siya sa katagalan, Panginoon, na magkaroon ng iyong bahay-sambahan doon, Panginoon. Salamat. At ito ngayon ang katagumpayan na aming naangkin, Panginoon, na
ang mga kapatiran ay magkaroon na ng sariling bahay-sambahan upang sila ay mag-comfort doon, Panginoon. Salamat din sa nagbibigay, Panginoon, na patuloy kang mag-bless na bawat isa na faithful namin ang church na yun, Panginoon, sa bayarin at sa lahat-lahat ng mga church na nagbibigay. Patuloy po na i-bless ang bawat isa. Salamat po, Panginoon. Ito ay aking dalangin at ibalik ko ang tutuhan at pagpapala sa iyo. Dakilang pangalan lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpak po sa ating mga praise God. God bless you. Praise sa panalangin. Praise God. At tayo po ay narito na sa paalala. Ang paalala po sa sunod na linggo, ang song leader ay si Sister Pia. Dito ka pa? Wala. Siya ang sunod sa linggo. Sister Pia po ang song leader sa sunod na linggo. At ang mensahe, sino ba yung sa mensahe? Si Prince Ray po ang mensahe sa sunod na linggo. Mayroon pang paalala? 10 minutes po mamaya pagtapos meeting ng kabataan. May meeting yung mga kabataan mamaya pagkatapos kain. Pagkatapos kain. Kaya na lang. Pagkatapos kain po, mga naman po mga kapatid. Paalala po sa mga instrumentalist, kapag linggo po dapat maaga po tayo mga para makapag-practice ng mga kapatid sapagkat importante po may practice po tayo mga minamahal. Hallelujah. Ito po ay ginagawa natin hindi sa ating sarili. Ito po ay pagpupuri natin, bahagi po ng pagpupuri natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Mayroon po itong nakarecord po ang ating mga ginagawa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Wala po may tatago sa Kanya. Ano man ang ating iniisip, alam po ng Diyos. At ano man ang ating ginagawa, mayroon pong regalo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. At narito na po tayo sa pansamantalang pagtatapos. Binibig ko po ang isang awit at closing prayer sa ating pastor na taga-pastor. Closing prayer. Isang awit at closing prayer. Yes. Dito po. Tapos closing prayer.
espirituhanon nga panalangin, O Diyos, galing kanimo, Lord. And those these people, Lord God, na binasa mga kaigsunan, mga kapatiran, dinindapita sa koron, Lord, I pray, Ginoo, na all the divine provision, divine protection, Ginoo, always na magauna nga na kanila, Ginoo. And I pray, Lord, na padayon ka, O Diyos, mamungat sa ilang kinabuhi, padayon ka, Ginoo, na mo hatag og motivation, inspiration, Ginoo, labi na sa imong word, Father God. Tuguti nga imong pulong, Ginoo, not only give us information but revelation gikan kanimo, Ginoo, sa payangay buhaton labi na sa mong everyday, Ginoo, nga daily life, Lord God. I pray you, Diyos, ikaw, Lord, mag-provide, mag-supply sa tanan-tanan mo ng mga needs, Ginoo, in all aspects, Lord God, financially, materially, physically, and about sa tanan, Ginoo, ang espirituhalon nga bahin, Lord, and kami, O Diyos, padayon gihapon nga mo alagad, mo servisyo nga kanimo amahan. I pray, Lord, these people, Lord God, ikaw, Diyos, padayon gihapon, Ginoo, mamuhat sa matagusan ng mga kinabuhi, labi na, Ginoo, sa pastor din lapita, Lord God. Ikaw, Diyos, magapadayon, magagamit nga na kaniya, Ginoo, magapanalangin nga na kaniya sa tibok nilang panimalay, Lord God. Ilabi na, Ginoo, sa panatanan, Lord, mga musicians, Ginoo, mga magdumala, Lord God. Tuguting, gikan sa pagsugod at sa pagtapos, Lord, musumbong kini sa katas ang mahimong umot kay insinso sa mga tubangan. Nagasing-kasing ka heartedly ka namo, Lord. Gihalaran, Ginoo, sa mga buhing na lawas, sa mga halad nga buhing nga kanimo, O Diyos. Imo ang tanang kadungganan, tanang kahimayaan, tanang pagday, tanang pagpasidumog, tanang pagsimba, Lord God, diha lamang sa mong buhing pangalan, sa pangalan ni Ginoong Kristo in Jesus. We pray. Amen. Amen. Talagang Diyos po. Sa pangalan.